Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa susunod na eksena, isang malawak na tanawin ng napakalalaking bundok ang bumungad, kasabay ng malalakas na agos ng tubig na bumabagsak mula sa matataas na talon. Sa ilalim ng isa sa mga ito, makikita si Azura, tahimik na nakaupo, lubos na nakatuon sa kanyang pagsasanay. Matapos ang mahabang oras ng meditasyon, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, pinatatag ang kanyang pisikal na katawan gamit ang lakas ng rumaragasang tubig. Sa isang iglap, sumuntok siya ng napakabilis, at ang hampas ng kanyang kamao ay nagpaagos ng tubig pasulong, lumilikha ng pabilog na alon na tila naglalaman ng puwersa ng bagyo. Napagtanto ni Azura na hindi pa rin niya maramdaman ng buo ang kanyang panloob na lakas, at sa pagkaunawang yun, lalong naging malinaw sa kanya kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Maya-Wul, sapagkat napigilan ito maging ang lakas ng isang halimaw na tulad niya. Sa sandaling yun, lumipat ang kanyang atensyon kay Yuda, na nakahiga pa rin, mahina at hindi pa ganap na nakakabawi. Tuwirang itinatanong ni Azura kung hanggang kailan siya magpapahinga. Mariing ipinaalala na sa mundong ito, walang puwang para sa pahinga. Nang walang babala, sinipa niya si Yuda ng malakas sa likod. Napadpad si Yuda, bumagsak sa matitigas na batong bahagi ng bundok. Ngunit sa kabila ng sakit, agad na kinuha ni Yuda ang kanyang espada at naghanda para sa labanan. Puno ng galit, inakusahan niya si Azura ng pambubuli sa mahina. Sa kabila ng pagkakaroon ng napakalaking kapangyarihan, sinabi niya na ang ginawa ni Azura ay nagpapakita ng tunay na pagkatao nito. Idinagdag pa niya na kung ito ang nais ni Azura, dapat ay harapin nila ito ng direkta, isang labanan ng santukan, walang armas, walang pagtatago. Nang marinig ni Azura ang mga salita ni Yuda, natiyak niyang hindi pa ganap na nakakabawi ng ulirat ang binata, ngunit ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa mga ganoong bagay. Malinaw ang kanyang misyon, mabilis na malampasan ang mga tore at hanapin si Maya-Wul, kaya't mariin niyang sinabihan si Yuda na maghanda at sumama. Lubos na nagulumihanan ang isipan ni Yuda, itinatanong niya kung bakit nila sisirain ang mga perpektong naitayo at magagandang tore, sa halip na direktang hanapin si Maya-Wul. Nang marinig ito, nagalit si Azura at tinawag siyang hanggal na tanga. Ipinaliwanag niya ang kanyang pananaw, malamang na nagtatago si Maya-Wul sa loob ng isa sa mga toring kanyang nilikha sa mundong ito. Kung nais nila itong matagpuan, kailangan nilang lampasan ang bawat tore, saka lamang nila maaabot si Maya-Wul. Naintindihan ni Yuda ang loika ni Azura. Ngunit isa pang tanong ang sumagi sa kanyang isipan, bakit pa siya makikipagtulungan sa isang baliw na matandang lalaki? Sa sandaling yun, bulong ng bulong si Nova sa tainga ni Yuda, sinasabing mapanganib na tao si Azura. Itinuro niya na ang paraan ng pagbasag ni Azura sa system window ni Yuda ay patunay na balang araw. Maaari rin niyang gawing mawala si Yuda. Nang marinig ang kanilang bulungan, tinanong ni Azura si Yuda kung ano ang kinukutya nito at kung ano ang hinihintay. Natakot si Nova, mabilis na nagtago sa likod ni Yuda. Pagkatapos ay inilinaw ni Azura ang kanyang posisyon. Ipinaliwanag niya na hindi siya sumusunod kay Yuda, at hindi rin siya sinusundan nito. Sinabi niya na nagsimula na siyang magustuhan si Yuda, lalo na dahil pambihira ang paggamit nito ng espada at magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Higit sa lahat, pareho silang may iisang layunin, hanapin si Maya-Wul. Mula sa lohikal na pananaw, ang paglalakbay ng magkasama ang pinakamahusay na opsyon. Dagdag pa ni Azura, kapag nagkita na sila ni Maya-Wul, kung susubukan itong labanan si Yuda ng mag-isa, hindi pa man lang magtatagal ng isang segundo bago ito ipadala upang sumama sa kanyang mga patay na kasamahan. Dahil dito, nais ni Azura na simulang sanayin si Yuda mula ngayon. Sa pasyang yun, naglakbay silang dalawa at madaling natagpuan ang isa pang tore. Tinitigan ni Azura ang tore ng may matinding galit. Sa sandaling yun, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa isang maskuladong figura ng tao, at sinabing malaki na ang paglaki nito sa loob lamang ng ilang araw. Sinabi niya na kung patuloy itong magsisikap at patatagin ang katawan, tiyak na magiging kapaki-pakinabang ito sa hinaharap. Ipinakita na ang maskuladong taong ito ay si Nova, na hindi na maliit at mahina tulad ng dati. Matapos marinig ang papuri ni Azura, pinasalamatan siya nito sa pagtawag sa kanyang master. Patuloy na pinuri siya ni Azura, sinabing tunay nga itong may talento, dahil sa potensyal na ito, napagpasyahan niyang tuturuan pa siya tungkol sa panloob na lakas. Ipinagmalaki ni Nova ang kanyang mga kalamnan,
at sinabi na ang lahat ng kredito ay sa kanya. Dahil sa mahusay niyang pamamaraan ng pagsasanay, nagbago at lumakas siya. Biglang naisip ni Azura si Yuda. Nagtaka kung bakit hindi pa ito nakakarating. Sa mismong sandaling yun, makikita si Yuda na dumarating malapit sa kanila. Nang makita siya, nagkomento si Azura na ipinapakita ni Yuda ang kanyang sarili na parang isang utusan. Ipinakita si Yuda na naglalakad na may suporta ng tungkod, ganap na pagod, at humiling na huminto muna sila upang makapagpahinga. Ipinakita na sa mga nakaraang araw, pinagdaanan ni Azura sina Yuda at Nova sa masidhing pagsasanay. Kabilang dito ang pagbuhat ng napakalalaking puno upang makabuo ng lakas ng kalamnan. Si Yuda ay lubhang mahina sa panahon ng pagsasanay na ito. Gayunpaman, nagulat siya nang makita na si Nova ay malayo na ang narating kaysa sa kanya. Ang mga kalamnan ni Nova ay lumaki ng lubha, at ang kanyang double biceps ay malinaw na nakikita. Ang mabilis na pagsulong ni Nova ay ganap na pumapatay sa apoy sa puso ni Yuda. Naiinis siya sa pagsasanay, naramdaman na hindi na niya ito matitiis. Pagkatapos ng gayong masidhing pagsasanay, bahagya na lamang siyang makalakad, mat-ingat na pinagmasdan ni Azura ang kalagayan ni Yuda. Nang sa wakas ay makarating si Yuda sa kanila, bahagyang nag-relax si Azura. Ngunit nang ibinalik niya ang kanyang tingin sa tore, napansin niyang mas kakaiba ito kaysa sa nauna. Sabik na sabik si Nova na pumasok at ipakita ang kanyang bagong kapangyarihan. Gayunpaman, walang nakikitang pasukan si Azura, kaya't mariin niyang sinabi kay Nova na kung walang daan, ibabagsak na lamang niya ang buong tore. Masayang tumugon si Nova na ito mismo ang inaasahan niya mula sa kanyang master. Sumulong si Azura, handang wasakin ang tore sa iisang suntok. Nakita ito ni Yuda. Gumapang sa lupa at desperadong sinabihan si Azura na huwag gawin yon. Ipinaliwanag na dapat munang kalkulahin ang sitwasyon, ngunit hindi siya pinakinggan ni Azura, direkta niyang sinuntok ang tore. Sa sandaling tumama ang kamao, lumitaw ang abiso ng system error, nagsimulang gumuho ang tore, at isang kulay lilang aura ang umaktibo, isang mensahe ang nagpakita, pilit na pagpasok sa loob ng tore, kaagad pagkatapos, silang tatlo ay hinayla sa loob ng kulay lilang enerhiya. Sa susunod na eksena, isang lungsod ang lumitaw, lubhang napinsala ang mga gusali. Mula sa isang maliwanag na ilaw, lumabas sina Azura, Yuda, at Nova. Naguluhan si Azura sa paligid, nakahiga muli si Yuda sa lupa. Pinagmamasdan ang kapaligiran ng may kalituhan, si Nova. Gayunpaman, ay nababagabag sa ibang bagay, ang kanyang maskuladong katawan ay naglaho. Bumalik siya sa maliit na anyo. Sandaling naramdaman ni Yuda na parang bumalik siya sa tunay na mundo. Ngunit ang wasak na estado ng lungsod ay nag-iwan sa kanya ng kawalan ng katiyakan. Biglang tumingin si Nova sa gilid, nagulat, at hinimok ang iba na tumingin din. Nang tumingin si Yuda, nakita niya ang maraming bangkay ng mga player na nakakalat. Agad niyang napagtanto na ang presensya ng mga player ay nangangahulugang hindi ito ang tunay na mundo. Kung hindi ito ang kanilang mundo, saan nga ba sila naruroon? Sa gitna ng pagkalito, biglang umalingaw-ngaw ang isang tinig, nag-uutos sa lahat na tumugon sa tawag nito. Sa sandaling bigkasan ng mga salita, mga espiritu ang umangat mula sa bibig ng mga bangkay. Nakatayo si Azura, tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Naguluhan si Yuda nang makita ang mga kaluluwa na nagsasama-sama sa isang lugar. Ilang sandali, bumaba mula sa kalangitan ng isang figura. Habang tinitingnan nito sina Azura at Yuda, mabilis niyang naintindihan ang sitwasyon, napagtanto niyang sila ay mga bagong player na naparito upang maging kanyang biktima. Binalaan niya sila na huwag subukang lumaban, idiniklara niya na gaano man kahirap ang pag-akyat sa tore, siya lamang ang makakarating sa tuktok. Sa mga salitang yun, kulay lilang enerhiya ang damaloy mula sa kanyang kamay, gamit ang mahikang ito, isang napakalaking demonyong bungo ang nai-summon. Kung ikukumpara dito, sina Azura at Yuda ay kasing liit ng mga langgam. Nang makita ang kalansing, sandaling magulat si Yuda. Agad niyang naramdaman na ang kapangyarihan ng taong ito ay nasa ibang antas. Ngunit nang walang pag-aatubili, sumulong siya upang atakihin. Tumayo siya sa harap ng kalansing, sinabihan siya ni Yuda na umurong, naniniwala na lubhang makapangyarihan ang kalansing, nagliyab ang aura ni Azura. Hindi makapaniwalang itinuturing ni Yuda ang isang hamak na demonyo na mapanganib. Sa pag-iisip na yun, inihanda niya ang kanyang suntok. Sa isang panig, ang napakalaking kamay ng kalansing, sa kabilang panig, ang kamao ni Azura. Nang magbanggaan sila, isang napakalaking puwersa ang sumabog, para bang ang hangin mismo ay naduraj. Nang mawala ang puwersa, tinawag ni Azura ang kalansing na kahabag-habag,
sa isang suntok lamang, ganap niyang winasak ang bungo ng kalansing. Nagpakita ng pagkadismaya, ibinalik ni Azura ang kanyang atensyon sa lalaki, nagkomento siya na ito ang tinatawag na susunod na antas ng kapangyarihan, ngunit mahirap paniwalaan na ang isang taong may ganoong hamak na lakas ay balak silang talunin at umabot sa tuktok ng tore. Tinawag niya itong mapagmalaking bastardo, inakusahan ng pagtatago sa likod ng mga halimaw at pakikipaglaban mula sa anino tulad ng isang duwag. Ang pagdinig sa mga salitang iyon ay nagpagalit sa lalaki, sa kanyang galit, isa pang malaking demonyong bungo ang kanyang isinama, kasama ang isang hayop na demonyo at isang necromancer. Pagkatapos nito, muling tinawag niya si Azura, sinasabing kinikilala niya ang lakas nito. Inamin niya na hanggang ngayon, sinusubukan lamang niya sila.